Audience, lahat ng mga scholars sa Biblia ha, lahat ng dalubhasa sa Biblia na nagkakatipon, sabi nating libo ang bilang nila. Anong hatol mo? Isa lang ang sigaw nila, kamatayan. Bakit iisa ang sigaw nilang lahat? Kamatayan. Ibig sabihin, lahat sila naniniwala, legally, na namumusong si Kristo. Bakit? Anong reason? Kasi ang sinasabing Misayas ay tagapagligtas. Alam nila na walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos lang. Kaya nang sinabi ni Kristo ako Misayas, yan ay pamumusong. Bakit? Walang ibang tagapagligtas, ang Diyos lang. Ikalawa, sinasabi niya siya ay anak ng Diyos. Walang anak ang Diyos sa kanilang paniniwala. Kung nagpapakilala siyang anak ng Diyos, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya legally, base sa Biblia, namupusong talaga si Kristo. Sa mga taong hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, binibigyan diin ko lang. Sa mga taong hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, tama ang hatol ni Caiphas. Namumusong nga siya. Kasi nga, hindi naman sila naniniwalang si Kristo ay Diyos. Pamumusong yan, pero yung magpakilala kang Misayas, ay sinasabi ng Biblia, sa lumang tipan walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos lang. Tapos ikiklim mo tagapagligtas ka. Di ba? Tapos nagpapakilala kang anak ng Diyos. Eh anong ibig sabihin nun? Kapantay mo ang Diyos. Diyos ka din. Pamumusong Hudyo. Tama sila. Christ is God. Nagkasala. Majority decision pati yan. Lahat. Discussion, brother Bitoy, may tinatawag kasing sariling hukom. Jesus na ang lahat ng tao ay huwag magbayad ng buwis kay Cesar. At sinasabi pa nila na maraming sinasabing mali si Kristo. Espiya. Di sana matagal na nilang alam yan. Hindi pwedeng hindi nila alam yan sa dami ng kanilang espiya na nagkakalat kung saan-saan. Kaya maliwanag na walang magpapatunay na mga tauhan nila na totoo yung ibinibintang kay Jesus. Kaya sabi nila, wala silang makitang sala ang taong ito. Kaya ang iniharap nilang kaso, hindi pamumusong, kundi si Kristo ay isang rebelde na mamumuno sa pag-aalsa laban sa bansang Roma. Salamat po. Hello, good evening. Hello po. Bro, good evening. Hello, Nel. Hindi ko lang sure, tatanong ko lang sana. Ikaw ba yung nakausap ko nung linggo na sinabi mo may anak si Kristo? Ikaw yun, bro, no? Oo, ikaw ba yun? Oo, meron siya tayo. Sabi ko tayo, anak ni Kristo, base sa John 1:12. Ang sabi niya, ang lahat ng naniniwala kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, at ang ating pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil sa kalikasan, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi naman Kristo yung binanggit dun, bro, di ba? John 1:12 to John 1:10 yata yun eh. 12 yun, 12. John 1:12 to 13. Ito sabi sa 12 to 13. Nakikita ba diyan? Ayan oh. Ayan, nakalagay diyan oh. Hindi daw ito si Kristo. Yan oh. Ito sa 12 oh, yan oh. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya. Yung kanya, sabi ko ay si Kristo yan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko, yung tinutukoy na sa kanya ay si Kristo. Ang sabi niya naman, hindi si Kristo yan, kundi ang Ama. Anong masabi mo, Brother Bitoy? Itaas mo daw sa 11, bro, para mabasa natin. Ito, pumunta siya sa kanyang bayan. Ayan, G's na lang, G's. Yan, para dumating ang salita sa sanlibutan. Okay. Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ito na nilikha sa pamamagitan niya. Sino ba tinutukoy dito, brother, salita na dumating? Si Kristo nga. Si Kristo. Kung yan dumating, baguhin natin na dumating ang Kristo. O sige.
Dumating ang Kristo sa sanlibutan, ngunit hindi siya. Siyempre, tinutukoy yung Kristo. Kinilala ng sanlibutang ito na Dapat sana ang binanggit dyan, bro, binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ko. Pero hindi, bro, ang nakalagay, binigyan niya ng karapatan. kung naniniwala kang ang salita ay Diyos, ibig sabihin, yung salitang ito ay Diyos, ibig sabihin, kaya tayo yung naging anak ng Diyos dahil sa pagtanggap natin sa salita na hindi tinanggap ng sanlibutan na si Jesucristo. Kaya ang tumatanggap kay Kristo ay binibigyang karapatan na maging anak ng Diyos sapagkat si Kristo ay Diyos base sa John 1:1. Ano? Kaya kung itong salita ito, napapansin mo ba, brother, yung salita ay capital letter S? Nakikita mo ba? Yung salita ay malaking titik na S? O, di ba? Bakit malaking titik na S, brother? Saan ba ginagamit ang malaking titik na S? Sa pangalan ba ng tao o sa boses? Sa pangalan. Yes. Kung ito ay malaking titik na S, ng Diyos, kundi ito ay tumutukoy sa pangalan. Hindi mo ba alam, brother, na ang salita ay pangalan ni Kristo sa langit? Itinuro ba yun sa'yo ng INC? Ito, brother. Hindi, brother, excuse me, brother. Yung bang salita ay naniniwala ka ba itong pangalan ni Jesus sa langit? Hindi. Hindi. Okay, pabigyan kitang talata. Ipapakita ko sa iyo na si Kristo bago maging tao, ang pangalan niya ay salita. Makikita yun sa pahayag 19. Sige daw, brother, pakita mo daw. Uy! Tanawa dyan, 14/8, ay 12/, tanawa dyan, ay nakasulat. Ulatin na lang ko, padugmalik na ko. Ito, pahayag 19:13, ayan, 13. Pahayag 19:13, tingnan mo. Yan, nakikita mo ba 13? Ayan, oh. Ang sabi diyan sa 13, oh. Ito, 13, ayan, oh. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Paano isinulat ang salita? Capital letter S, oh. Sa ibang ginagamit at ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos. Sa ibang salin, ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos. Ang ginamit naman sa magandang balita, Biblia, ang ginamit naman at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sa itong salitang ito, brother, ito na yung sa John 1:1. Itong salita na ito na ang pangalan ay salita, ito yung binabanggit sa John 1:1. Kasi bago tao si Kristo, ito, brother, para maintindihan mo, brother, na mali yung interpretasyon ng INC na yung John 1:1 ay boses ng Diyos. Kasi makikita natin, hindi ito boses ng Diyos. Hindi, Basahin natin salita yun, salita yun, bro, salita. Ang tawag nga, brother, hindi ka ba nakaindi ang tawag? Hindi naman sabihin siya ay salita ng Diyos. Ang tawag sa kanya, ito, basahin mo sa 11, oh. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo. Sapagkat matuwid siyang humahatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasutan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. O hindi ito boses. Ang sabi, ang tawag sa kanya, tinatawag siyang salita ng Diyos. Kaya kaibigan, yung salita ay persona. At paano ito magiging, kung ito talaga ay boses, bakit siya nakasakay sa kabayong puti? Bakit siya maraming korona? Bakit ang kanyang damit ay parang ibinabad sa dugo? Boses ba yan ng Diyos? Di ba persona yan? Bro, may request ako sa'yo, bro. Basahin daw natin sa ibang salin yung bro, yung 1:1, bro. John 1:1. Nagtuturo na may anak si Kristo din, oh. Ayan, papakita natin ang sige, unang brother. 20, ha? Ayan, oh. Hindi, brother, excuse me, brother. Ipapakita ko ulang once. Masyadong mababa yan. Yan, maganda, brother. Yan, okay, nababasa, brother. Ayan, o yan ang unang once. O, basahin ko, ha.
At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Brother Nel, ang anak ng Diyos ay tituloy ni Jesus, ha? Tituloy ni Jesus, ha? Hindi ang tinutukoy niyan mismo ay si Jesus. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang tanong na sino ang anak ni Kristo? Anong salita diyan ang pinag-ugutan mo ng tanong na sino ang anak ni Kristo? Yes. Diba? Diba ang nakalagay sa brother, sa unang bahagi, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. So hinto muna tayo, brother, ha. Kung sige, lagay natin si Kristo ang Diyos kasi yun yung nasa nyo, brother, si Kristo yung Diyos. Tapos kung si Kristo ang Diyos, kaya ako tinanong sa iyo, brother, kung kaya nabuo yung tanong na sinong anak ni Kristo, kasi ang sabi sa talata, brother, na parito ang anak ng Diyos. Kung si Kristo yung Diyos, ibig sabihin, brother, si Kristo na yung Diyos, siya pa yung tanong na kung sino yung anak na Kristo, kasi siya yung Diyos tapos siya pa rin yung anak na naparito, kaya nabuo yung tanong na yun, brother. Ibig sabihin, brother, dito nag-gets mo yung ko lang yung ano. Yes, nag-gets ko na, brother. Ibig sabihin, dito nang galing Tama si Christ of God, Christ is God. ang tanong mo kung sino ang anak ni Kristo. Hindi ako magdagdag, magbigay lang ako Sino yung kasalita? para mas simple lang. Para manawaan ni Neil, ni brother Neil. Putol nagets nyo na mga viewers, Pwede ako magdagdag, brother, putol ka kung sino pa man nagsasalita, brother, ay putol ka. si Bran. Sige, ano ba? Magbigay lang ako ng counting analogy para mas Sige, magsalita ka. maintindihan ni Neil, no, brother Neil. So, magbigay lang ako ng analogy about kay Kristo, no? So, magbigay lang ako para mas maliwanagan. Tama si Christ God kanina, paliwanag na, pero i-clarify lang natin na medyo simplihan lang natin, no, para mas maintindihan natin. Katulad dito sa analogy ng liwanag at sikat ng araw, no? Diyos Ama, araw. Si Jesus ang salita, sikat ng araw, liwanag at init, no? So ang paliwanag, hindi mo mahiwalay ang araw sa kanyang isikat, no? Iisang pinagmulan pero may magkaibang gampanin. Ganoon din ang Ama at ang salita, si Jesus. Iisang pagka-Diyos, ngunit ang salita, ang pagpahayag ng Diyos na lumapit sa atin, no? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Mababasa natin yan sa Juan 8:12. Dagdagan ko parang ikalawa ng analogy ng isip at salita ng tao. No? Ang isipan ng tao, ito taon, Diyos Ama, ilagay natin Diyos Ama. No? Ang salitang lumalabas sa bibig, ang salita si Jesus. So ang paliwanag, ang iyong salita ay lumalabas mula sa iyong isip. Hindi ito hiwalay sa iyo, kundi bahagi ng inyong pagkatao. Ganon din ang salita ng Diyos. Galing sa Diyos, kapantay ng Diyos, at nagpapahayag ng Diyos. No, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos sa Juan 1:1. Ikatlong analogy. Dito naman sa liham at isinugo, no, ang Ama ang sumulat tikruta, ang Ama ang sumulat, si Jesus ang salita, liham na isinugo sa tao. So ang liham ay daluyan ng isipan ng sumulat, hindi ito ibang nilalang, kundi pahayag ng kanyang kalooban. Ganun din si Jesus, ang mismong kapahayagan ng Diyos Ama. No, mababasa natin yan sa Juan 14 verse 9, ang nakikita sa akin ay nakikita na sa Ama. So dagdagan pa natin pang-apat, panghuli, sa musika at tunog. No, ang Ama ang kompositor, si Jesus ang musika na narinig at naramdaman ng tao. Hindi mo makita ang isip ng compositor, yung Pasensya na, brother. Mahina ang signal mo, brother Jonathan. Mahina, no? Napakahina. Putol. Tahimik mo.
Wala ka, brother. Ano, Sige. Sayang yung ano. muna, hanap ka muna maganda. Okay. Signal. Salamat. Christ God, salamat. So napakaganda yung analogy natin, no? Yung analogy ng musika at tunog, no? Ama ang compositor, si Jesus ang musika, narinig at naramdaman ng tao. Kaya nga, ang Trinity, hindi yan magkahiwalay, no? Kaya nga, kung i-apply din natin ang Trinity sa mangga, ang liso ay mangga, ang balat ay mangga, no? So, ang puto ay mangga, no? So, kaya nga, magkaisa talaga sila, hindi sila hiwalay, no? Iisang Diyos na may tatlong persona talaga, no? So, napakagandang natin, kaya nga hindi pwede paghiwalayin, no? Katulad lang dito, napakaganda nga tong analogy nitong isa para mas maunawaan natin. No, yung itong liwanag at sikat ng araw, no? Ang Diyos Ama, ang araw, no, yung sun. Pero si Jesus salita, sikat ng araw, liwanag at init si Jesus, no? Parang isa talaga. Hindi sila pwede magkahiwalay talaga, no? So napakaganda pag nabigyan po natin ng analogy talaga ito. Kaya nga tama si Christ God talaga na ang Diyos, no? Ang Diyos Ama, no, hindi sa pugit na isinilang, walang gano'n, no? May tinawag ni Samuel to kagabi na creation, kaya kinikreate lang si Jesus Christ. Hindi, wrong context po yun. Hindi po yung tugma, no? Hindi siya tugma doon sa talagang turo ng tamang ng Biblia, no? So dito naman sa Juan 1:5-20, no, maganda yung paliwanag din ni kanina na napakaganda. So dito sa punto ng talata, si Jesucristo ay hindi lang guro o propeta, siya ay tunay na Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa tungkol sa Diyos Ama. No, pakipag-isa kay Jesus, tayo ay nasa tunay na Diyos at may buhay na walang hanggan, no? So yun sa niya. So dito sa analogy, dagdagan ko pa, no, ang araw, no, analogy, Ama, Diyos, ang Anak, ang Salita, no? Napakaganda dito, pas maunawaan natin. Ang araw, sa analogy, ang araw pinagmulan, no? Pinagmulan. Diyos Ama ang pinagmulan, ang Anak, ang Salita ay liwanag. Napakaganda. Dito na yung brother, at nalalaman natin nga